Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang bagong Suzuki Jimny Rhino Edition. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder 16 valves gasoline engine. May maximum output ito na 101 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 130 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Ang gwapo talaga ng Jimny, no? Pero hindi lang to sa pagwapuhan lalaban. 4x4 din to, kaya pwedeng off-road, mataas yung ground clearance, at may tech din to sa loob. Rhino Edition to, kaya meron tong mga parts na exclusive lang syempre sa Rhino Edition. Kagaya nito, may mga chrome siya na design sa front grille, meron din siyang silver na design doon sa ilalim. At dahil Jimny pa rin naman to, no? Same pa rin naman yung boxy na cute design. Medyo retro pero bago pa rin siyang tignan. Matte finish yung bumper, meron tong projector na LED headlights at may fog lights na rin nakasama. Sa sides, ganun pa rin. Boxy, syempre hindi naman bagay kung boxy yung unahan tapos yung gilid medyo bilugan na, di ba? Pero kuhang-kuha niya talaga yung taste namin eh. Kaya nga meron kaming ganito. 3-door din. Pag 3-door kasi yung Jimny, mas maigsi siya pero mas cute kasing tignan. Yun nga lang, yung Jimny kasi, di ba, meron siyang 5-door. So, mas mahaba naman siya. Pero sa akin talaga kasi, no? Siyempre, medyo, sorry na, bias ako kasi meron kaming 3-door. Ang bago naman dito, meron siyang mga decals. So, meron siya dito sa hood, meron siya sa gilid, sa pintuan, meron din siya dun sa likod na fender. Nakalagay pa dyan, ng machong-macho, Rhino Edition. Sa matte body moldings naman, meron tong silver accent sa baba ng pintuan. At meron din tong bago na mud flaps. Nakalagay nga, Suzuki, nandun sa likod. Dito naman sa likod, exposed ang ating spare wheel. Yung dati kasi, di ba, meron siyang cover. Pero para sa akin, no, mas gusto kong ganitong open, no, para nakikita rin yung gulong. Meron tong antena sa ibabaw, third brake lights, defogger. Ang opening naman ng pintuan nito, pa sides. Meron din tong rear view camera at saka parking sensors. Ang storage area naman ng Jimny, pag naka 4 seats na configuration, medyo maliit lang siya, no? Ang kakasya lang dito yung maliliit na mga toolbox or backpack pero hindi puno. Pero pag kailangan mo naman kasi ng maraming space, pwede mong itupi itong second row seats.
Ganun lang kadali, no? Hila lang, tapos hihiga na siya. Ngayon, sobrang luwag na ng space. Actually, kung dalawa lang kayong sasakay dito, no? Yung mga gamit nyo na pang camping or pang hatid sundo sa mga anak nyo, sobra-sobra na tong space na to. Meron din tong power supply sa driver side at extra compartment dito sa ilalim. Dito sa loob, 5'8" ako, alam niyo naman, 'di ba? Pero yung space, actually maluwag naman siya para sa akin, no? Kasi yung headroom ko, lampas 5 daliri, yung tuhod ko naman, sakto lang. So ito yung natural driving position ko. Pagkatabi ko sa Elaine, hindi naman kami nagtatamaan ng siko. So yung space para sa dalawa, okay naman. Mamaya i-check din natin yung sa likod. Ang design naman ito, more on durable yung mga materials na nakalagay dito, no? So maraming mga hard touch plastics, pero iba-iba rin naman siya ng textures. Kunwari yan, sa ibabaw, meron siyang parang mga line-line na horizontal lines na texture. Tapos yung ibabaw ng instrument cluster tsaka infotainment system, medyo makinis siya na plastic. Yung gitnang part naman, pababa, yan naman yung parang regular na yung rough ba na plastic na matibay talaga yan. Kasi yan yung mga, kahit ganyan mo ng ganyanin, hindi nagagasgas. Unless saksakin mo na lang ng kutsilyo at ganyan mo, di ba? Pero kung usual naman nakukuko ko lang, wala, hindi yung magagasgas yan. Yan naman yung kinaganda yan kasi, syempre, gagamitin mo to off-road, so baka mamaya marumi yung kamay mo, magaspang yung mga hawak mo, tas mailagay mo dyan. At least hindi ka matatakot na baka mamaya magasgas yung interior mo. So, wala na yung worry mo na yon. Pero kahit gano'n, no, yung manibela nito, leather pa rin. So, pag nagda-drive ka, no, ang hawak mo naman, luxurious pa rin, leather eh. Black din yung stitchings niya, so simpleng-simpleng itsura niya. May controls siya para sa infotainment system sa left side. May controls din siya para sa cruise control sa right side. So, regular na cruise control lang, hindi adaptive. Ang instrument cluster sa left side, meron siyang tachometer. Sa right side naman, speedometer. Tapos, meron din siyang multi-information display sa bandang gitna. Yung design nito, sa paligid, no, yung piano black finish, tapos meron siyang mga torni-tornilyo. Pati sa passenger side, yung parang hawakan sa gitna, meron din siyang mga torni-tornilyo. So, medyo macho siyang tignan. Yung infotainment system naman, no, kamukha rin naman nung dati. So, meron pa rin siya ng AM, FM, yung mga regular stuff. May navigation, clinometer. At ang bago dito, no, ito yung wala sa amin dati. Kasi ngayon meron na siyang Apple CarPlay at saka Android Auto. So, magagamit nyo na dito yung mga Apple and Android devices nyo nang walang kahirap-hirap. Yung sa amin kasi, nagpalit pa kami ng growl audio system para lang magkaroon kami ng Android Auto at saka Apple CarPlay. So, kung yung kotse nyo wala ring Android Auto at Apple CarPlay, yun, kontakin nyo na lang yung growl audio. Isa sa mga nagustuhan ko rin talaga dito sa Jimny, no? Simple lang kasi yung mga pindutan niya. So, yung aircon, kung gusto mong baguhin yung fan speed, turn mo lang yung knob. Kung gusto mong palitan yung temperature, gawin mong mas malamig o mas mainit, turn mo lang yung knob. Yung off, ang laki-laki, pindutin mo lang yung off. So, sobrang dali niyang gamitin. Pati yung mga switch ng bintana, madali lang gamitin. Ang problema lang, no? Yung switch na regular kasi ng bintana, di ba, nandito. Ito kasi, nandito sa bandang gitna, nandito siya. So, yun lang yung medyo nag-iba sa kanya. Meron din ditong power supply, USB. Ang shifter, regular lang. Yung park, reverse, neutral, drive. Meron din siyang 2 tsaka merong L. At dahil 4x4 to, meron din siyang shifter para sa 4-wheel drive. So meron siyang 2 high, 4 high, tsaka 4 low. Manual din yung handbrake nito, merong compartment na open, tapos may 2 cup holders dito. Ang mga upuan, komportable naman, no? Pero cloth siya, hindi siya leather. Ang tanong, kakasya kaya ako sa likod? Di subukan natin. Itong upuan sa likod, no, actually, kami, hindi naman namin talaga nagamit yung upuan dito sa likod. Pero emergency lang to kung merong gustong makisabay. Usually kasi ang ginagawa namin sa space na to, lalagyan lang ng gamit or yung anak naming bata, si Cass. So ngayon na, naka-normal driving position tong upuan sa unahan ko, upo lang ako ng maayos. So may mga 2 daliring space pa ako sa tuhod. So actually, makakasakay naman ako dito, no? Yung headroom ko naman, lampas 5 daliri din. So, kung malapit lang naman yung pupuntahan mo, pwede na rin to actually. Wag lang yung sobrang layo kasi hindi ka na sa kanya makakaslouch eh. So, syempre, pagka malayo, di ba? Mas gusto ko kasing nakaslouch lang tapos sobrang relax ng position. Walang masyadong mapipindot dito sa likod, no? Meron lang dito, hawakan sa ibabaw, ISOFIX tethers, tsaka 2 seatbelt.
Gwapo ng sasakyan, no, pare? Oo naman, syempre gwapo yung nag-drive. Yun nga yung tatanungin ko eh. Pero ano kaya, mas gwapo rin kaya siyang imaneho? Tingnan na malalaman natin ngayon, parts. Medyo may mga konting changes ako nakikita rito, parts. Ang una ko napansin ng pagsakay ko is yung radyo. Ngayon yung radyo nito, sa pagkakasabi nga ni parts, meron daw Android Auto, tsaka CarPlay. At nakita ko may GPS kasi may parang signal eh. Oo. Yun pare yung wala sa amin eh. So, Ayun. ang swerte ng mga bibili ngayon kasi meron na silang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Ito, wala ka nang gagalawin dito mga katandem kasi may Android CarPlay, Android din na naman tayo. So ano, meron ng Android Auto tsaka Apple CarPlay. May GPS pa. Sikat sa social media. So ano, itong mga nakarang linggo ang Jimny dahil nakita ko parang tatlo tayo lumulusong sa bahay. Para naglalaro lang, parts eh. Pero yun naman talaga yung pinakamagandang advantage talaga ng Jimny. Kahit ang liit-liit niyang sasakyan pare, yung ground clearance nito, no? Talagang may laban to sa baha. At saka parts nakita ko, yung mga nakita ko lumulusong na yun, wala silang snorkel eh. Kasi basic lang. Talagang, alam mo yung tipong pagkabili mo sa kasa, dilusong mo sa baha, parang gano'n, di ba? Yun yung advantage pare, kaya talagang highly recommended tong Jimny. Lalo na kung kahit hindi ka nag-adventure yung kahit city driving mo lang na all year round na gagamitin. Kasi kahit baha, wala kang kaba, kahit sira-sira yung kalsada, kayang-kaya niya. Kasi parts yung iba, gusto nila mag-SUV kaso nag-aalangan sila sa size malaki. Like pupunta sila sa mall, ang hirap nga na may park. Ito, parts, ang lakas ang ground clearance mo, parang ka na naka-SUV dahil ano siya eh, pang 4-wheel drive eh. Naka-SUV ka naman talaga. SUV naman talaga. 4x4 nga to eh. 4x4 di ba? 4x4 equal 16. Hindi, yan nga yung advantage nito, di ba? Yung 4x4 system niya. So, marami ring makikita yung mga katandem natin. Mag-search lang kayo sa YouTube na ino-offroad to. So, sa kakayanan lang ng offroad, no? Wala na, undeniable pa. Undeniable. Tsaka syempre, pagka gusto mong bihisa, nandiyan naman si number 1, Overland Kings. Kung gusto mo siyang lagyan ng mga roof rack, roof tent, and everything overlanding. Check out nyo lang sila guys. Shoutout kay Sir Joel. Pero alam mo yung pinaka-importante pare, kagaya ngayon, umulan. Tapos biglang umaraw. Pare, ang dumi na ng sasakyan, di ba? Lalo na yung interior, kunwari, yung maputik sa labas. Tapos papasok ka sa kotse mo, may putik na. Or yung iba, nabaha ka, tapos nabasa na yung mga mo, baka mag-molds pare. Ano ba dapat gawin natin? Part, syempre, interior detailing. Sa Ceramax Philippines kasi meron tayong interior detailing. Ang ginagawa namin mga katandem sa interior detailing is binabaklas namin usually pag kailangan baklas ng carpet. Lalaban namin, syempre may mga putik. Hindi lang kami nag-focus doon sa carpet eh. Pati yung flooring ng kotse mo para hindi magkalawangin kasi pag kami na-stuck ng mga putik, tubig, kailangan natin linisin yung lahat. True. Kasi nga, pagka nangalawang yan pare, hindi tatagal yung sasakyan mo. Oo, kasi technically, yan ang mga parts na nakatago na yan, hindi mo makikita, hindi mo maalagaan yan dahil nakatago na sa ilalim ng carpet eh. Why not interior detailing nyo sa amin? For sure, maalagaan namin yung kotse nyo. Yung details nandito sa baba. Pero ito pa parts, kasi pag may mga moisture na ganyan pare, lalo na yung mga ulan, yung mga tubig pare, ang importante kasi dyan, yung health natin. Kasi pare, pag tumubo na yung molds dyan pare, mayayari ka kung may allergy ka o yung molds mismo pumasok sa baga mo, no? Masama sa health yan. Masama sa health yan kasi molds yun mga katandem. So yun ang pine-prevent natin pag interior detailing. Pagkatapos nun parts, antibacterial fogging natin. Kasi yun usually pumapatay ng mold. Okay, so meron din kahit tayong yung back to zero. Yes, actually mga katandem kasama na yun sa package natin. Yun yung pinaka-final na natin para sure na hindi babalik yung mga molds. Yan na, naging naman tayo naging online selling na naman. Online selling na naman tayo. Hinatak ko na nananahimik ko sa hindi, actually, since marami naman tayong downtime mga katandem at syempre hilig natin ng mga ganitong bagay, maganda na isama tayo ni Doc RM sa mga ganitong drive para syempre ma-feature naman natin yung sasakyan. At saka mahilig talaga kami sa sasakyan eh, kaya nagkakasundo kami ni Jet eh. Hindi lang yan pare. Syempre, di ba, kunwari umulan, may mga putik na dumikit dyan, may mga road tar. Pare, di ba, mas maganda rin yan, matanggal mo agad sa pintura mo. Kasi minsan, minsan pagka yung napabayaan mo na siya, nainitan, ulanan, parang bumabaon na yun sa pintura, nakukuk na siya. So ano gagawin nila pare? Syempre, exterior detail nyo sa Ceramax Philippines. Kung meron kayong budget mga katandem na after detailing, gusto nyo rin pa ceramic coating, pa-ceramic coating nyo na rin kasi ang ceramic coating kasi is sacrificial layer yan sa paint. So, doon kakapit yung mga, just in case kakapit yung mga asfalto, madali na rin tanggalin. Tsaka save yung pintura mo pagka tinanggal mo siya.
So yun yan, no? Kasi syempre, meron talaga tayong PPF, no? Yung paint protection film, yun talaga yung pinakamagandang protection sa gas-gas. Pero syempre, medyo mabigat din kasi talaga yung budget Kung may budget ka talaga, go for PPF, the best yan. The best protection na we can offer. Yun talaga pinakamaganda para sa kotse. Pero pagka medyo wala sa budget mo, at medyo kaya mo namang i-push yung coating, why not, di ba? Pero kung hindi pa rin kaya, pwede tayo mag-exterior detailing sa Ceramax Philippines, then isisil na lang natin siya ng wax. Siyempre, magamit natin Rupes made in Italy. Siyempre, the best lang. Tama na. Online selling na tayo na ha. Back to the topic. Back to the topic. So, gamit nga namin yun sa city, no? So, isa nga sabi ni Jet kanina, napakagandang gamitin ito sa city kasi yung size niya, compact lang. Compact na compact. So, madali siya iparada sa tabi-tabi. Kung maraming mga nakaparada sa mga subdivision nyo, no? Madali itong isingit-singit dyan. At saka pwede mo isang pasagata dahil 4x4 eh. Well, hindi ko ini-encourage mga katandem na mag-park sa gutter. Wag yun. Mas ano yun. Baka maano kayo, ma-post kayo online. Ano yun? Park serie kayo. Park serie or shoutout natin yun, park serie. Wag na kami sasama. Tsaka Visor. Shoutout nga wala sa taga-Visor natin. Shoutout na si Chief Vernon. Hello. Saan na ba tayo? Yun, yung sinabi mo parts na pwede rin siyang sa city. Then kung medyo trip mo naman mag-outdoor, camping, overlanding, pasok na pasok pa rin siya parts. Isang advantage pa nito pare, kasi di ba pagka 4x4 ka, usually malalaking sasakyan, mas malakas din sa konsumo sa gasolina. Pero ito kasi pare, 1.5 liter gas lang yung engine nito, kaya pwede mo talaga pang araw-araw to pare. Pero parts, nagugulat ako overland ka 1.5. Malakas ang torque niya. Malakas. Well, yung mga makatandem ko, kung hindi naman kayo speed freak or wag siya kahanapan ng speed. So, meron naman siya kaya nung tuwag mo na 100. Pero syempre, yung yung hanap mo sa sasakyan, yung overall niya, di ba? Actually, kinakwento nga ni Ju kasi pinahiram ko rin sa kanya isang beses yung Jimny. So sabi ni Ju, mabilis naman mabilis siya, nabibilisan siya sa Jimny. Ang problema kasi parts, mabilis to pag hinataw mo, pero yun nga lang kasi, mas binibilisan mo kasi lalo na kung lampas 100 ka dito or 100 ka, mas lalakas din yung fuel consumption mo. Yun lang. So kung gusto mong ma-maximize talaga yung tipid nito, tsaka magamit mo pang araw-araw, yun, dapat ka lang, yung easy ka lang mag-maneho. Easy driving, Pagka medyo lead foot kayo, malagi kang baon ng baon, alam mo naman si Ju, ikaw talaga Ju. Joke lang, shoutout kay Ju. Lapit niya mag-drive, nag-camp out kami, gamit niya yung Jimny ni Overland Kings Kaya sabi ko nga, ang ganda formahan ang pogi tas ang tulin din. Suspension pare, kasi eto na rin naman tayo Pare, dito yung may mga hati ng semento. Actually parts kanina nung dumusumpa tayo sa humps kanina, medyo maganda yung suspension din niya, di ba? Pero maganda yung suspension, kumbaga usable everyday, pero kumbaga mararamdaman mo pa rin yung, dahil nga maliit na sasakyan medyo mararamdaman mo pa rin yung konting talbog, pero alam mo yun, ako pwede naman pan-daily, kayang-kaya pare. Tapos meron pa akong nanibago dito pare, kasi syempre di ba gamit nga namin Jimny. Nanibago ako dito pare kasi ang lambot ng steering. Ba't ba meron? Naisip ko lang pare, oo nga pala, kasi naka-stock kasing na tires to. Kaya pag lumiko kasi, sabi ko ang lambot. Nasanay ako kasi syempre sa amin mas makapal na yung gulong, mas malapad. So ngayon medyo may heft na lang konti yung manibela namin. So ito para sabi ko, ang lambot Okay. Isa pang magandang upgrade mga katandem sa mga gusto laging mag-overland or out of town trip yan. Lapad na gulong, mags, ang pogi yan ito. Actually, yung stock nga lang ang pogi na, lalo na ngayong itong Rhino edition. Nakita ko sa likod may emblem ng Rhino Talagang pang outback. Yun nga lang adventure Yun nga lang pare, ito yung isang negative dito sa Jimny pare. Ano ba? Pare, pag may Jimny ka, baka magkaroon ng butas yung bulsa mo kasi ang dami mong pwede mong gawin. Dami mong setup pare, gagastos ka. Sa wala kasi mga katandem, yung price point naman niya is spot on naman talaga sa capability at saka sa spec ng sasakyan. Kaso problema, makaabuti ka na talaga pag-bulsa mo, tanda mo talaga ng accessories mga katandem. Kung talaga accessories lang mauubos kayo sa kakalista nyo sa Kung lalo na kung mahilig ka yung sa amin nga, 'di ba? Ultimo yung yung lock pare, yung susian sa baba. Diba? Pare may cover ka. May cover na binili sa Overland Kings mo na binili first. Sa Overland Kings. Pati yung yung 'di ba yung defogger sa likod, meron parang may wire na nakausli. Kaya may cover din sa amin. Ang dami. Indoor at saka interior at exterior. Napakarami
namin mga tandem na accessories. Depende kung ano yung kung ano yung parang team ng sasakyan na gusto mo eh. Marami. Meron Little D. Diba, merong basta iba-iba. Pwedeng classic, kung anong gusto mong gawin, pwede dito sa Jimny. So yun, no? Jimny ka, dahil nyo rin petaka nyo. At least, di ba, yung iba, may sasakyan silang binibili, no? Yung ang dami nilang gastos sa pagpapagawa. Itong Jimny, marami kang gagastos kasi set up. Kasi sa totoo lang, ito naman, si Jimny is napakatibay din naman talaga. Kaya isipin mo, after such time, naglabas sila ng model ang Suzuki na Jimny. Talagang yung following niya, yung talagang yung mga talagang enthusiast na nagpa-follow kay Jimny, talagang nagsibilya, talagang nagbumenta rin talaga siya eh. Sobra. Naubusan nga na stock eh. Actually itong Rhino pare, ano to, limited edition. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo ng Jimny, kunin nyo na to kasi magkakaubusan to, mabilis lang to. Mabilis lang to, parang selling like pancakes nga to, sabi nila eh. Lahat to, parati pag may stock, wala nang stock. Tsaka parts, parang nakadalawang Jimny na ako nakasalubong sa drive natin. Nagpapakita. So far talagang bumenta siya kasi yung segment niya parts parang siya lang ata sa segment niya na 2-door na yung compact lang. Compact, wala talagang katapat to. Ang pinakamaliit na yata na susunod yung mga mga XV na yata eh. XV XV na yata, malaki-laki na yun. Malaki-laki na yun eh. Para ka na nakakakotse mahaba. Kasi itong parts sa totoo lang parang kasing haba lang ata ng Wigo to. Parang Mirage to eh, di ba? Isipin mo, mga katandem, naka-SUV kayo, tapos park kayo sa tight spaces, so napakasarap na rin ng Jimny. So yun na nga, anuhin muna natin yung driving nga pala. So yung steering nga, nanibago ako kasi medyo malambot. Yung throttle response naman natin maganda, pero yung brake niya, okay lang yung brake, pero medyo kailangan diinan mo siya ng konti. Pero kumbaga, sa size naman kasi nung sasakyan na to, okay lang. Diinan mo lang ng konti, okay naman siya. Meron naman 4-wheel disc brake ba? Malalaman natin pag... mamaya. Titignan natin. Si Edward na bahala, pakita mo nga Edward. Pakita mo nga kung 4-wheel disc brake. Sa transmission naman, pag sa city use, wala namang problema eh. Kasi, ayan, tignan mo, gas ko. O diba, parang mararamdaman mo nag-shift. Hindi naman siya jarring. Parang nakita mo lang, bumababa yung rev, may konting feel. Hindi naman siya nag-high RPM parts? Hindi naman. Kasi 4-speed automatic lang to parts eh. Okay. So, pagka kunwari, yung high speed ka talaga, so makikita mo tumataas yung rev niya. Kaya ang pinaka magandang andar kasi talaga nito, yung matipid, hanggang mga 80 lang 80, parts. Kasi yun yung parang ang tipid-tipid niya, basta 80 ka lang. Yung iba kasi may mga nagsasabi, lakas niya sa gasolina, lakas niya sa gasolina. Baka naman kasi malakas na kayo tumapak. Yun niya, baka mamaya andar nila mga 100. Pero sa akin, napakatipid nito, basta hanggang 80 ka lang. O kaya nga kayo mga tandem, kung mayroon medyo adventurous yung lifestyle nyo, bagay na bagay ito sa inyo kasi pwede nyo pang overland kahit yung stock na gulong. Siguro for me, stock na mags, gawin nyo lang 80 all-terrain tires or rugged terrain tires, okay na. Actually ito Dunlop all-terrain na to, so okay na siya agad. Yun, pwede mo na siyang pang river crossing. Wala kasing problema na na mababalaw ka sa buhangin, mababalaw ka sa putik. Wag lang yung extreme off-roading, syempre pare, baka mamaya ang lalaki naman ng mga bato mo, parang building syempre hindi nito kaya. Hindi kaya, syempre. Kumbaga know your limits pa rin. Kahit anong sasakyan naman yan eh. Kailangan alam mo lang yung limit din ng sasakyan mo. Kasi syempre yung limit din ng sarili mo. Isa hindi. Kasi kung kaya naman sasakyan pero hindi mo kaya, huwag mo na rin ituloy. Dahil mamaya, doon ka na sa kalagitnaan. Itigil mo. Wala. Paano ka ngayon? So siguro naman napansin ng mga katandem natin, lahat ng mga dinaanan nating kalsada kanina, ang liliit pa. Ang liliit. Pero yun yung advantage talaga nito. Ang dali niyang dalhin kahit maliliit yung kalsada. Mapaprobinsya ka, mapasudan, mapasiti ka, wala kang problema. So, kasya. Ang Suzuki Jimny 3-door Rhino Edition Automatic ay nagkakahalaga ng 1,331,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Suzuki Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Good and bad naman pare tayo. Ano naman ang yung hindi mo nagustuhan dito, parts? Well, ako ito naman sa akin to depende sa subjective kasi parts eh. Syempre. Ako kasi ang taste ko ganito mga classic na analog. Tapos sobrang classic niya kasi rugged eh. Akin pasok na pasok to, pero kung kayo yung tipong tao na medyo sophisticated yung gusto niyo looks, mga advanced ganyan, medyo
tagilid tayo ng konti ron. Sa akin naman, parts, kung malaki yung pamilya mo, hindi talaga to para sa'yo kasi mas maganda dito, dalawa. Yung 4, pwede naman kasi wala ka na lalagyan ng gamit mo. So, yun, no, pwede to, second car mo lang siya or pang-adventure mo, dahil 4x4. Yun siya. Pero kung malaki pamilya mo, baka hindi babagay sa ito. Yung suspension kasi nito, medyo maliit kasi talaga sa sasakyan. So, medyo may mararamdaman ka na, na konting bumpy. Pero, alam mo yun, kung pang-daily mo lang naman, dito lang, o okay naman. Tapos isa pa pare, yung isang negative ko, yung sinabi ko na rin naman kanina, pero i-reiterate ko lang. Yung isang negative ko dito, maganda yung sasakyan, ang problema mo kasi dito, babubutas yung bulsa mo. Kaka-set up mo, mauubos. Yun na naman, hindi ko naman masasabing negative. Kontrolin nyo lang yung sarili nyo. Bahala na kayo. Malamang yun. Pero safe kayo pagka misis nyo ang makahawak ng wallet nyo. Kasi lagi yan pagka for approval lagi kayo decline. So good naman, parts. Ano naman yung gusto mo din sa kotse? Ako, ang nagustuhan ko rito, yung space niya maganda for its size. Tapos suspension niya para sa akin pasado. Malambot. Sakto-sakto lang. I mean, hindi siya masyadong body roll, hindi siya ground clearance. Isa yung plus sa akin kasi ako being an SUV lover or user, yan ang isang hinahanap ko, ground clearance. Tapos yung isang nakita ko na plus talaga yan na napabilib ako sa Suzuki Jimny. Recently yung mga nakikita ko sa social media na naglalaro sa baha, ginagawang jet ski yung Jimny Jimny, hindi na pala Jimny. Mahati talaga ng tubig, parts. Ikaw, parts, ano naman yung mga good mo? Sa akin, parts, gustong-gusto ko kasi dito, kasi alam mo naman, parati naman ako sa city nagdadrive. So gustong-gusto ko kasi ang liit-liit, ang daling gamitin sa city. Gustong-gusto ko rin yung pagka may mga dumadaan ako, tapos yung mga tao nagtitinginan kasi gwapo ng sasakyan ko. Papatingin ka naman kasi kahit sabihin mong kilala mo yung Jimny, pag nakakita tulad ng parts, kanina habang mag-alis natin sa studio, nakadalawang Jimny na ako nakita kasi napapasimot lang napapatingin talaga Tsaka gusto ko rin dito yung tipid. Kasi matipid to, basta ka lang, yung easy driving ka lang, matipid ang Jimny. Ano naman talaga sa parts takbong pogi lang talaga. Kasi pogi naman talaga yung stock yan Ayun, tsaka syempre yun nga, ang gusto ko dito kasi talaga, kung dalawa kayo, malaki na tong sasakyan para sa dalawang tao. Kasi ang dami mong lalagyan ng cargo So yun naman, so siguro parts sa starting na family of 3 or 4, pwede pa siya sa mga bata. Para sa akin 3. Kasi pag 4 kasi medyo tagilid Pag 3 pwede. Kasi yung isa, itupi mo na lang para yun yung mga gamit. So sa kabuuan pare, ano naman masasabi mo sa sa Jimny? Kabuuan na. Verdict. Verdict ko for its price, parts spot on yung price niya. At magkano, around 1.3 million siya spot on yung price niya, lalo na pasok siya sa city. Tapos yung occasional na weekend camping, pasok siya 4-wheel drive. Tapos 1.3 million naka 4-wheel drive ka na, di ba? Saka makakita ground clearance. Yan, yung capability niya sa baha. Sa mga hindi mo inaasahang mga panahon, tulad na nangyari for the past 2 weeks, di ba? Ikaw naman, parts, ano yung kabuuan na verdict mo sa Suzuki Jimny? Sa akin naman, maliban sa mga sinabi mo, syempre agree naman ako doon. Ang sa akin lang kasi, pag bumili ka kasi ng Jimny, parang bumili ka na rin ng magiging classic ng kotse to, pare. Kumbaga ito yung mga sasakyan na pag binili mo, hindi ito yung papalit-palit, ito yung magiging parang for keeps mo, yung parang siya, parang may code na siya parts I mean, alam mo yung isang generation ng Jimny, sa totoo lang, parts, yung nagugulat ako yung mga lumang Jimny, mataas pa rin na resale value Di ba? Among all the Suzuki cars na nakita ko, Jimny lang ang nag-hold ng resale value dahil syempre meron siyang cult following di ba? Tama ka, parts, may time na talagang ikikit mo talaga siya. Then pag panahon mo na siya na gusto mo na siya i-let go, which is minsan masakit sa ating mga nag-aalaga ng kotse, yun, hindi ka pa rin naman talo dahil yun nga sabi ko, yung resale value niya mataas pa rin. So yun, kagaya na sa amin, yun, 4 keeps na yun. Ayun, so ayun, kung gusto niyo ng capable na 4x4, na 4 keeps, na matipid, pwede mong pang daily, na pwede mong dalhin kahit saan, very good tong Suzuki Jimny. Kaso, yun nga lang, sasabihin ko na sa inyo ngayon, unahan lang to. Kung may stock, swerte kayo. Kung meron kayong pambili ngayon, ibili nyo na. Dahil pag nawala kayo ng stock, wala na. Babay na. At saka dapat sa mga gusto magpaganda ng kotse dyan, itong Jimny, sinasabi ko sa inyo.
maganda rin kayo ng budget. Kasi parang bibili na naman kayo sa kotse. Seryoso, yung mga accessories ng iba, isang kotse na yung Kasi halaga. parts ako, pag nakita ko, pag kami na naladaanan ako na parang may gathering ng mga owners ng jeepney. Iba-iba sila ng concept, ang gaganda eh. So yun na, mahaba na tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.